Siyempre matapos-tapos nyo light-lightin yung walang stabilization yung ulo ko. Bomba rin. Grabe bumomba tong mga to Kaya ako hindi talaga ako sold sa media mode. We are back in a 4K video. Grabe, nakapag-upgrade na tayo. Sobrang excited ko. For today, susubukan lang natin kung gaano kalupit itong nabili natin GoPro Hero 11 ngayon 2024, kung okay pa rin ba siya. Pero banat muna tayo dito sa paborito natin. Sarap! Grabe yun, na top speed natin yung third gear. Parang first time kong ma-top speed yung third gear Sakto, ang ganda ng panahon, holiday. Wala masyadong traffic, sakto. Shucks, di ko in-expect to. So for today, nag-ready ako ng dalawang presets ng GoPro Hero 11 natin. Iko-compare ko lang kung napakalaki ng difference para may mapagpilian tayo. So yung unang preset ko, tawagin na lang natin standard since yun naman yung pangalan dito sa camera natin. Standard lang siya kasi parang pang all around ba. So pakita ko sa inyo kung ano yung settings ng all around na yon dito sa camera natin. Tapos ang panlaban ko dyan, manual. Yun yung tawag ko sa kanya, manual. Kasi yung ISO natin naka minimum 100, maximum 400. So yun yung lagi mo makikita sa sa YouTube or sa Google kapag nag-search ka. So isang preset 1, preset 2. Yung isa parang may manual, yung isa standard lang. So check na lang din natin. Tapos sasaglitan ko rin ng hyperview versus superview. Tingnan natin kung ano yung mas okay. Baka kasi mamaya itong hyperview sobrang lawak na for vlogging. Kahit sabihin mong maganda siya, minsan ayaw mo naman ng lahat distorted na. So gusto ko focus lang tayo sa kung ano yung ginagawa ko. Ma-feel nyo na nandun din kayo. Baka kasi meron sa inyong naghahanap din or may balak din bumili, at least may mapulot man lang kayo dito, di ba? Kung ang hinahanap nyo video quality ay yung merong mga motion blur sa gilid na parang cinematic, hindi yun yung tinatry kong ma-achieve at hindi ko rin yun ma-achieve sa kadahilanan na wala tayong ND filters. Kasi ako, ang mas gusto ko talaga yung medyo natural colors lang. Malinaw at maganda yung kulay niya, pero ayoko nung nag-vlog ako tapos medyo parang warm na warm. Maganda yun sa mga cinematic video na ginagawa nila. Pero sa atin, hindi yun yung target natin. Ang gusto ko lang yung parang kasama ko kayo sa pag-vlog. Tapos, ay sorry po, wala. Bomba? O sige, kala ko naman 5 piso. Dahan-dahan lang Okay. Bomba rin. Grabe bumomba tong mga to Hindi natin matetest yung yung audio ngayon kasi itong gamit ko Shopee lang. Saan ba ako pupunta? Nawala na ako. Grabe bumomba talaga yung mga bata minsan Talagang sasagarin. Kahit ako nagugulat na lang Kung naghahanap kayo ng motovlog setup, ang marerecommend ko talaga GoPro 11, mic adapter, at saka kahit anong mic na trip nyo. So kung nagtataka kayo bakit GoPro mic adapter ang nabanggit ko at hindi media mode, so meron ako mga reasoning dyan kasi sinearch ko na So isa-isahin natin habang nagra-ride tayo para meron din tayong napag-uusapan, diba? Tsaka gusto ko rin kasi i-share kung ano yung setup natin ngayon.
Dito kapag dumadaan kayo, mag-ingat kayo kasi nagpapatalon to. Whoop! Nung unang daan ko dito, pati ito, nagpapatalon din yan. Talagang medyo lumipad yung accessory. Hindi ko alam. Ay, nandito na naman tayo. Pero okay lang kasi ngayon naka 4K na. Let's go! Grabe, sarap siguro sa tenga nun. Tayo, kala ko hams na to. Palitan ko lang ng super view. So check lang natin. Check natin, tapos comment na rin kayo kung mas trip nyo yung ganito lang. Kasi dati naalala ko, nanonood ako ng mga motovlog, naiilang ako na sobrang wide nang nakukunan. Eh ang gusto ko, kung ano yung nakikita ng rider, yun din, para angkas tayo, di ba? Ngayon ikot tayo dun sa ilalim, lagi natin dinadaanan. Medyo ilang yung katawan ko mag-lean. Minsan ganito ako, wala sa ulo. Woo! Grabe, sarap. Oops, kunwari good boy. Wag po kuya. Ang ganda ng panahon. Okay, so that's it for the super view. Balik na tayo dun sa hyper view ulit kasi tingin ko naman dito rin tayo mauwi. Kahit na hindi lang talaga ako sure, kaya gusto ko rin makita sa sarili kong vlog, sa totoo lang. So palitan ko lang ulit yung settings. Balik tayo. And we are back. So ayun, may mga pinakita ko sa inyong saglitan lang kasi napansin ko sa preview, ano sobrang overexposed ata tawag doon. Basta sobrang liwanag. So 1/60 at saka 1/20 yun, yung trinay ko, parehong maliwanag. Eh yun lang yung mga nakita kong setting sa YouTube. Ayoko na mag-experiment na sarili ko, so inoto ko na lang. Ang ginawa ko, standard setting pa rin, pero ilagay ko dito kung ano yung mga binago ko, kung halata ba o baka wala lang din. Di talaga ako makaliko ng maayos na-practice ko na to ayoko ipilit, baka matumba. Okay na tong ninanamnam lang natin yung bagong camera. Siyempre matapos-tapos nyo light-lightin yung walang stabilization yung ulo ko. Tuntua rin ako na nakabili na tayo. Medyo masakit-sakit lang yung damage. Kanina naka maximum of 800 ISO tayo, ginawa ko na lang 400. Tapos yung sharpness nilo ko lang from medium. So bakit GoPro mic adapter over medium mode? So syempre una yung price. Mas mahal talaga yung medium mode, mas mura yung GoPro mic adapter. So yun na yung isa. Okay, so yun nga, kapag medium mode ang ginamit mo, di ba square siya? Anak ng tokwa. Hindi matapos-tapos
Okay, take 200. So 'di ba square siya. Papasok mo yung GoPro dito. Yung lagayan ng battery nandito sa kabilang dulo. So hindi mo siya pwede buksan lang ng ganun yung case tapos tanggal, salpak yung battery. Yun yung isang pinakamalaking disadvantage sa akin nung nakita kong ganun yung media mode. Tapos on top of that reason, yung case ng media mode wala siyang sariling paa. So kapag pinasok mo yung GoPro sa case, ang gagamitin mong paa yung sa GoPro mismo. Ibig sabihin kailangan mo pa siya tanggalin sa mounting ng helmet mo. Gets? So parang triple yung process para lang magpalit ka ng battery, na sobrang hassle. Kaya sabi ko ay GoPro mic adapter na lang. So kaya ako hindi talaga ako sold sa media mode. Kung hindi pa kayo sold dun sa sinabi ko, may isa pa yan na sobrang useful din, again for me, kapag nagvo-vlog ako katulad nito. Kapag nag media mode ka, hindi na gumagana yung quick capture o yung quick shot, nakalimutan ko yung tawag parang quick capture ata ng GoPro. So sa mga hindi nakakaalam, ang quick capture yung kapag pinindot, di ba naka-off yung GoPro mo, kunwari ngayon naka-off tayo, gusto ko nang mag-video, start na, pipindutin ko lang yung capture button, magvi-video na yon, mag-o-on na siya ng kusa, mag-i-start na siya mag-video. Tapos kapag pinindot ko ulit, mag-i-stop na siya mag-video, tapos mag-o-off na rin siya. Napanood ko lang, tapos naniniwala naman ako na parang kailangan daw ata magantay ng mga 5 seconds. Kasi ang ginagawa ng media mode, nag-o-on muna siya, so nag-iisip pa siya, tapos tsaka mo pipindutin yung capture. So nawawala yung purpose ng quick capture. So sobrang malaking bagay nun sa akin. Kaya sobrang negative talaga sa akin yung media mode. Ay, dami ko na kwento. Hindi ko kasi matapos kanina, walang ya. So punta muna tayo ng Dunkin, tapos mamaya may makikikwento lang ako sa inyo dito sa ating XSR 900 na mga gusto ko ipakita. Okay, so habang tumatambay tayo dito, gusto ko lang i-share yung mga nangyari sa motor natin lately, no? So unahin na natin tong sliders. Hindi recommended ng Yamaha maglagay ng sliders sa XSR 900 2022 version kasi daw yung sliders ngayon, kapag nagkaroon ng pressure dito, dinadala niya sa buong frame. So gusto ko lang i-share ng reason ko dito kaya ako kinip yung sliders at hindi ko tinanggal. Kasi para magkaroon ka ng impact or aksidente na aabot dito sa frame, ibig sabihin nun pangwarakan na talaga yung aksidente mo So may sliders ka man o wala, tingin ko yung ganong klaseng impact, wasak na talaga yung motor mo. So wala na tayong masasave doon. So parang okay, bahala na. Pero ako lang yun hindi ko sinasabing gano'n din yung gawin nyo. Tapos ang advantage naman doon, at least doon sa mga dahan-dahan o mga minor na bagsak lang, masisave niya tayo. Katulad nung nagawa sa akin ito, nung nalaglag ng isang buffing shop yung motor natin. Grabe gagandahan talaga ako, kaya ito talaga pinili ko Solid. So pangalawa, yung ating auxiliary light. So kung makikita nyo, sa kanan dilaw, sa kaliwa puti. Sinadya ko yan, yung rubber tapos yung yellow lens. So magkasama yan, tapos sasalpak mo pa ganun. So yan yung setup ko sa kanan na nawala yung lens. Tapos lately ko na napansin na dito nawala na rin pala yung rubber. So maporma rin kasi yan kung may rubber dito, tapos medyo uniform dun sa kabila. Wala lang talaga yung yellow lens, diba? Parang mas bagay sanang ganun. Tapos last na gusto ko i-share, ito para sa lahat na ng mga nagbi-big bike So ito, binili ko lang to sa Lazada. Hindi siya yung sobrang linis na tail tidy. Mahaba pa yung arm na ito. Kung makikita nyo, tinaas ko tong plate. Mamaya kwento ko kung paano ko ginawa. Pero nandito yan nung nakaraan. So makikita mo pa tong extra arm kapag hindi nakaharang yung plate dito. Gets nyo? So may extra arm pa siya. Try ko mag-insert ng mga picture para mas ma-imagine nyo. So ang ginawa ko, bumili ako ng plate holder nito, itong itim. Ang linis na tingnan kasi black lang. So shout out to IP Customs or IP Designs ata yun. So sila yung gumagawa ng acrylic na plate holder. Ang ginawa dyan, may butas sa gitna para kapag yun yung in-install mo dito, umangat. Tapos meron pa rin siyang original na butas dito para sa mga plaka mismo. Ito, hindi siya ganun kalinis, pero ngayon ang linis na. Gumit na pa siya dito sa parang signal lights.
Maliit na bagay pero ang linis na kapag tinignan. Sheesh. Lazada lang to kasi sobrang mahal ng mga Evotech. Aabot ka ng mga 10k plus to 15, depende sa kung anong gusto mong kunin para sa isang tail tidy. And we are going to end the video here. So ngayon tinatry ko lang yung 5.3k resolution ng GoPro. Baka makaka-capture tayo ng pang YouTube shorts natin, di ba? Pero dito ko na i-end yung vlog. Sa mga nanood, maraming salamat sa inyo. Please like, share, and subscribe to our channel. So again, ride safe to you all. Peace!